Bayanilang bahagi ng Tomas Morato, Quezon City ang isinara para bigyan daan ang isang car-free Sunday activity na nakatuon sa kalusugan at aktibong pamumuhay. Yan ang ulat ni Denise Osorio. Ang kalsadang nakasanayan nating dinadaanan ng kotse sa Tomas Morato sa Quezon City, tila isang Sunday playground na ngayon para sa healthy living. Sa programang Pinasigla Kalyasugan ng Department of Health, hindi lang car-free Sunday ang kalsada dahil kasabay rin ang isang healthy market at mga iba't ibang health zones. Maliban pa sa walking, jogging, pagbabike, patok na batok ang Zumba sessions at mga libreng pa-check-up. Ayon sa DOH, hindi lang pampapawis ang araw na ito dahil one-stop na pati ang kanilang mga serbisyo. Inutos to ng Pangulo at nandito tayo ngayon, nilo-launch natin to para gawin talaga sa lahat ng local government. We're promoting really healthy lifestyle. Ang advantage itong mga open spaces, walang kotse, that means wala kang carbon monoxide, makaka-inhale kayo ng fresh air. Tapos yung social networking, it's very good for mental health. Open spaces are always good for mental health. And dinagdagan namin ng services. May dental booth, may blood donation, may HIV testing, may TB testing, may health literacy, at marami pang iba. May doktor na pwede magkonsulta. At dahil mas epektibo ang paglalapit ng mga serbisyo sa tao, target ng DOH na mas madami pang lugar ang makaranas ng car-free open spaces at pop-up health services. Gusto natin buong Pilipinas. Sana po buong Pilipinas, lahat ng ating local chief executive, sana lahat ng mga mayor maging model na ito. Alam nyo, ang healthy population, tama si mayor kadalasan ang health natin pag nagkasakit na huli na yon. Gusto natin, ang pinopromote ko yon, health, wellness, health promotion. Keep yourself healthy, tamang pagkain, ehersisyo, disiplina. Sa HIV testing area, may mga college students na naglakas loob pumila kahit na aminado silang minsan ay may hiya pa rin dahil sa mga maling paniniwala at stereotypes. Para kay Arla, na nahihiyang humarap sa kamera, mas kailangang palakasin ang kaalaman at kailangang palitan ang paghusga ng suporta. Mag-spread ng awareness din po and sa mga tao po parang i-take po nila, unawain po nila, lalo po yung mga mahirap din po kung meron ka pong infection na gano'n, tapos parang i-discriminate ka. May sakit sa lungs si Arla at ito ang nagpaudyok sa kanyang magpa-HIV test para makasiguro na malusog pa rin siya. Pero dagdag ni Arla, hindi na dapat pang maghintay na magkaroon ng sakit para lang magpatingin. Lalo na't may mga libreng pa-check-up at testing na ang pamahalaan. Ayon naman kay Allen Nara na isang HIV advocate, malaki talaga ang tulong kapag may testing na dinadala sa community. Aniya, kahit libre ang HIV testing, hindi pa rin ito madaling mapuntahan ng lahat. In the modern world na, HIV is actually so rampant. So, taking the initiative to get an HIV test is actually good kasi malalaman mo kung reactive or non-reactive ka ba talaga. So, you can be safe to your next intercourse. Binigyang diin din ni Allen na isang masusing paraan para sa prevention ay ang awareness at hindi ito ituring na biru-biru lamang. Kailangan nating maging aware more kung ano ba talaga ang gamit ng safe sex, ang safe contraceptives and all para magkaroon ng initiative ang lahat ng Pilipino na magpa-HIV test and promote safe sex po. At hindi lang HIV testing ang pinilahan. Sa free dental checkup, may mga nag-grab ng opportunity ngayong araw dahil tulad ni Joanna, madalas na iuurong ang dental health dahil sa presyo. Sa amin po kasi, bihira lang pong may ganito, tapos mahal po yung mga presyo po pag nagpa-cleaning, ganyan. Yung ipon ko, hindi siya nababawasan kasi may mga libre po katulad nito. So, ayun po, malaking help po siya. Siguro mga nasa half po ng allowance ko. Halos 2,000 piso rin ang nasave ni Joanna dahil sa libreng dental check-up sa Pinasigla Kalyasugan ngayong araw. At hihigit pa dahil iikutin niya ang buong caravan kung saan mayroong ding tuberculosis screening, cancer screening, dental check-up, blood pressure screening at marami pang iba. Target ng DOH na mas dumarami pa ang mga car-free open spaces sa buong bansa, hindi lang sa Quezon City para sa mas mabuting kalusugan ng bawat Pilipino. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.